briefing. But for the purpose of this morning, I ask everyone to pay attention as I introduce the Speaker of the House, Congressman Faustino Boji D. III. Thank you, Mr. Chair. Magandang umaga po sa ating mga kasamahan sa Kamara, mga honorable chairpersons and members of the committees, sa ating mga partner mula sa executive branch, at sa lahat ng mga dumalo sa napakahalagang pagdinig na ito. Unang-una, nagpapasalamat tayo sa ating mga kalihim, our economic managers at mga kinatawan ng iba't ibang ahensya. Ang inyong presensya ngayon ay napakahalaga. Ito ay malinaw na mensahe na sa panahon ng krisis, iisa ang direksyon ng ating pamahalaan. Hindi tayo magkakanya-kanya, bagkos tayo po ay magsasama-sama. This is exactly the kind of whole of government response our people expect. A Congress that has chosen to work with the executive to find lasting and forward-looking solutions. At higit sa lahat, ito ang nararapat nating gawin para sa ating mga mamamayan. Alam po natin, ang krisis na ito ay hindi nating kontrolado. Ito ay dulot ng isang tensyon sa ibang bahagi ng mundo. Subalit, ang bigat nito ay pinapasan nating mga Pilipino. Sa pamasahe, sa presyo ng langis, sa singil ng kuryente, at sa bawat hapagkainan. Hindi man natin mapipigilan ang krisis, subalit mayroong mga paraan para tumugon sa pagsubok na ito. We are here not just to ask questions. We are here to deliver answers, fast, concrete, and felt by the people. Ang pagdinig na ito ay may dalawang klarong layunin. Unang-una na rito, ang agarang pagtugon. Targeted assistance para sa maibsan ang pasanin ng ating mga kababayan. Ikalawa, ang mga pangmatagalang solusyon, mga reforma sa enerhiya, ekonomiya at seguridad sa supply upang hindi na tayo paulit-ulit tinatamaan ng ganitong crisis. The objective is clear. Protect the Filipino people, stabilize the economy, and build resilience against future shocks. Habang patuloy tayong gumagawa ng mga reforma, mga bagong batas at polisiya, mahalaga rin bilang isang bansa ay manatili tayong matatag at handang tumulong sa isa't isa bilang Pilipino. Sa ngalan po ng Kamara, muli kaming nagpapasalamat sa Executive Branch sa pakikiisa. Maliwanag po ang mensahe natin sa taong bayan na sa gitna ng krisis, magkatuwang at nagkakaisa ang Executive at Legislative Branches. Ang pamahalaan ay nakatutok sa pagbibigay ng mga solusyon at nakahandang makipagtulungan at kumilos para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Maraming salamat at magandang umaga po sa ating mundo.